So may mga nagtatanong kasi sa akin, ano ba yung mga legit na merchant na tumatanggap ng PieCoin? Kasi magsisimula na yung PieFest sa 6, okay? So hindi kailangang magkaroon ng event, magtipon-tipon, depende sa inyo yan, okay? Ang sa atin lang is yung mga may PieCoins, okay? Pumunta kayo, hanapin yung mga store na kung saan tumatanggap ng PieCoins, ganun lang. Ngayon, naghanap kayo ng ire-recommend ako. So, eto, matagal na to siya nagbebenta itong Pi Network Philippine Store. Pero, syempre, yung price na gusto nyo ay dapat magkaintindihan ko sa price kasi hindi lahat to, okay, ay naniniwala dun sa GCV. Okay, maraming mga merchant na andyan lang, gustong suportahan yung network at kung ano yung price na gusto nila para naman hindi sila malugi dun sa business nila, then gawin nyo. Kung ayaw nyo yung kanilang price, then okay lang. Huwag nyo lang basta kung ano-ano sabihin. So, ito yung recommended ko, itong Pi Network Philippine Store, yung kay Sir Mike, yung Pi E-Mall. Okay? I think active na yung kanilang website. At sino pa yung artisan? I think yun yung GCV. Tapos si Saldi's Cafeteria, not sure lang kung meron na siyang mga product na binebenta. Kasi ako, wala pa akong active na wallet na compromise nga. So, sanang tumanggap kaso wala talaga akong wallet na pantanggap sa mga payment nyo. So, hanggang dyan lang muna ako. Mag-stick kayo dito sa mga local merchants. Okay, kaysa yung gusto nyong mag-order sa overseas, baka pwede pa kayo may scam dyan. So, ayan, kung ayaw nyo, i-hold nyo. Okay, kung gusto nyo makiparticipate sa PieFest, then yun, may mga store. May mga iba pa na merchant na di ko nabanggit siguro, pero marami sila dito sa Pilipinas. Okay, hanapin nyo lang. At make sure na hindi kayo may scam, okay? Kasi maraming nang scam na ngayon mga Lodi. Maraming nang scam. Meron tayong isa na naman kasama. Ito yung account niya. Sabi niya, okay sir, Trogi, yung Pi wallet ko, linimas yung laman through video call. So maraming beses na may nangyari sa ganito. Tatawagan ka para maging legit daw. Pero alam nyo, ang ginagawa, bakit yung nag-video call? Diba? In-instruct ka kung anong gagawin mo. Ngayon, may paraan sila na habang, di ko alam kung may ipina-open sa'yo na link or i-copy-paste mo or may nakita sa'yo habang nagvi-video call. Kasi may mga gamit sila na kung saan matatrack yung ginagawa mo habang nagvi-video call kayo eh. So pag sabing video call na, i-X mo na yan. Okay? Lalo na pag hindi mo kilala, pag hindi siya Pinoy. Alanganin na yan. Kaya mas maganda, kung sabihin mong payment, first payment, pag ayaw nila, then cancel mo na. Wag mo nang kausapin or entertain kasi baka may paraan pa silang sendan ka ng link, i-click mo yan, ganun-ganun. Tapos pwedeng makuha yung passphrase mo. So yun yung napakahirap dito. Ayun, nalimas yung kanyang nasa wallet kasi nag-video call lang daw sila. Sabi ko, Lodi, baka nag-copy and paste ka at may pinasukan kang link. Wala akong pinasok na link, boss. Nakita ka lang niya yung OTP na from FB. Yung mga ganung bagay na nakita niya pala, okay? Yun, nalimas. So, alanganin yung mga ganun eh. Alam niyo naman, OTP, importante din yan na ikaw lang, kung gumagawa ka ng mga ganyan transaction, dapat walang makakita kasi pwede kang ma-scam talaga. Alam mo na hacker yan kasi through video call, pwede kang ma-hack eh. So, ingat lang. Kasi, ang Pi natin mga Lodi, may price yan. Okay? So, ingat-ingat tayong lahat. Doon pala sa wallet, Ice Wallet, anong ilalagay? Pwede ba yung Coins.ph? Wala kasi akong Coins.ph. Pero, ang tanda nyo ganito. Any Ethereum wallet naman yan. Basta, yung wallet na yun, pwede kang maglagay o mag-import ng token. For example, kung sa MetaMask, diba? Ginamit ko yung Ethereum wallet ko dun. So, pag meron na yung address ng ICE, pwede kong ilagay dun para mag-reflect yung balance ko dun sa ICE. So, same thing dun sa mga ibang wallet. Katulad ng OKX wallet, pwede yan. Okay? Or ano ba yung iba? Coinbase wallet. Basta pwede kang mag-import ng token. Okay? Huwag lang address na kinukuha nyo sa centralized exchange katulad ng Binance. Bakit? Wala pa, hindi pa nalilist dun yung token ng ICE. Paano siya magpapakita? Para sigurado tayo, okay, dun na lang muna sa decentralized na mga wallet, okay? Para yung may option ka na i-import yung token ng ICE kung lalabas na yung contract address niya. Okay? Para ma-sure tayo mga Lodi. Ayun lang. Eto na naman, nasa Binance tayo, no? Anong napapansin niyo dito sa mga grupo ng Security and Exchange Commission dito sa Pilipinas? So, malaki pala ang papel ng mga Pinoy, okay, na mga crypto enthusiasts dito sa Pilipinas or yung mga mahilig sa crypto. Kasi, ang sabi dito, ang Pilipinas daw ay second in the Global Crypto Adoption Index in 2022. So, maraming mga investors
investors or maraming mga traders, di ko alam, basta mahilig sa crypto na mga Pinoy kasi second place in Global Crypto Adoption Index in 2022 eh. At syempre, karamihang gamit dyan nila is Binance talaga. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, nung nalaman nilang magbabayad si CJ, dahil nga, alam naman natin na si CJ, yung former CEO ng Binance, ay magbabayad ng 4 billion. Ito naman, kahit man lang siguro mga 100 million, okay na yun siguro, no? Para mag-operate sila dito sa Pilipinas. Halatang-halata na yung mga regulator about dito sa ginagawa nila. Next siguro, isa-isahin nila pag nakita nila, uy, may pera, nagbayad ang Binance. Mga ganun, di ba? Nagbayad ang Binance, ha? Isa-isahin nila yan. Next na naman siguro yung Okta din. Next na naman, yung maraming mga... Kasi ang titirahin nila dyan, yung maraming mga users na Pinoy. Bakit? Siyempre, magsasayang yung exchange. Yung crypto exchange. Marami tayong mga customer dyan. Tapos biglang binablock tayo. Kailangan nating mag-submit. Pera na naman yun. Talagang magaling. Pero di pa natin alam kung ano sasabihin ng Binance dyan. Kung tutuloy nilang makipag-usap. Okay? So sana maayos ito. At sana naman yung SEC wag masyadong mataas yung hiningi nila kasi alam naman natin ganyan na yung kalakaran. Okay? Kailangan mo nang lagay mga ganito para corrupt na talaga ganyan eh. Ganun sa US, ganito din. Expect mo na ganyan din mga officials dito sa Pilipinas. Okay? So maglagay ka muna bago ka mag-operate dito. Syempre, alam nila, nagbigay nga sila ng 4 billion sa US. Tayo pa kaya kahit ambunan tayo ng 1 billion. 1 billion, di ba? So yan, wala pa talagang update mga Lodi. Okay? Pero medyo matagal pa naman. May panahon pa tayo mag-prepare pag after 2 months siguro next sa January dun na medyo abangan natin yan. Ngayon dito maganda, good news naman etong Bitcoin ETF. Good news na sasabi ko dahil dito na natin malalaman na marami nang gustong makisali dito sa mga companies na gustong makisali dito sa tinatawag na blockchain na nung una ay wala. Mga crypto enthusiasts lang talaga yung wala pang company na sumusuporta. Eto, nag-apply na sila parang yung katulad ng BlackRock, Grayscale, Haxdex, Invesco. Ito ay mga nag-submit ng file para sa spot Bitcoin ETF. Okay? So inaantay nila approval ng Security and Exchange Commission, SEC. Okay, kung ma-approve sila. Ngayon, last na nag-apply ngayon is itong Pando Asset. Itong Pando Asset is Switzerland-based asset management firm. So paano ba to? Gusto lang nila ng Bitcoin ETF na kung saan may mga customer din sila. Pwede nilang i-offer yun sa customer na pwede silang mag-invest dun sa ETF na yun. Okay? So, saan to papunta? Mas maraming mga nagtiwala sa cryptocurrency, sa blockchain, sa Bitcoin dahil sa mga ganito. Kasi sila mga company ngayon may mga billion na mga asset yan. Bakit nila pinag-aagawan? Bakit nila sinisik ang approval ng Security and Exchange Commission? Bakit? Okay? Gusto nila ang Bitcoin ETF. Ibig sabihin, merong patutungan itong blockchain or itong crypto, mga Lodi. So, yun yung good news naman dyan. Okay? Yan yung good news. So, yung last na nag-submit is itong si Pando Asset. So, expect natin siguro sa 2024 medyo maayos yung takbo. Di lang natin alam kung lahat itong nag-submit kasi itong nag-submit, mga Lodi, mga 613 ata. So, sabi dito, Pando Asset, a Switzerland-based asset management firm, nag-submit yesterday ng file for a spot Bitcoin ETF. Ngayon, sumali siya sa BlackRock, Invesco, Grayscale, Hashdex, and 8 other institutions that are also seeking approval from Security and Exchange Commission for their exchange-traded products. Okay? So yan mga Lodi, ang update. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.